itsura. Visit. Naisipan ko guys na pagsamasamahin yung mga kakainan namin dito sa Boracay. So far, ang sasarap guys sa mga nakakainan namin dito sa Boracay. Tapos naisipan ko na pagsamasamahin yung mga... Ay, nasabi ko na yata. Pero may mga makakainan tayo guys na restaurant sa beachfront. Meron din yung mga sa tabi-tabi lang. Tapos, ayun. So ngayon guys ay June 6 and it's 12 noon. Actually, 12:30 na and nandito na tayo actually sa ating first stop. Isa siya ngayon guys sa medyo sikat ngayon dito sa Boracay kapag ka naghahanap kayo ng karinderya style na pagkain. And sabi nila guys, napaka-affordable kasi makakakain ka dito guys ng 100 pesos. Meron ka ng ulam at rice. Pero check natin. Dito siya ngayon guys sa... May iba pa itong mga branch dito pero nasa Station 2 tayo ngayon. Katabi lang siya nitong Save More guys. Mr. DIY and ito siya guys. Kaninderya. Tama ba? So, this is the inside guys. And since Saturday ngayon guys, dami talagang tao. Ayan. Ayan guys, in order ko ang pork paksiw. Yung sulit meal. Uy, may kasamang gulay. Ay, may gulay pala yun. So, yun pala guys, mamimili ka kung sulit meal. Yun yung 100. Tapos, 1 ulam, 1 rice. And meron sila guys yung combo 1. Yun yung na-order ko pala. Meron siyang 1 ulam and 1 gulay. Kaya nagulat ako may gulay. Tapos yan, depende guys kung ano yung trip nyo. Pero marami silang options. Dito yung mga sauces nila, condiments, yan. And they also have free water. Okay. Okay guys, try na natin ang kanilang food. Lechong paksiw with gulay. And then itong chicken curry. Yung combination na yun is combo to guys. 250 pesos. And ayan, tara, let's eat. Okay, tikman natin guys yung kanilang lechong paksiw. Guys, honest review lang to Pero kasi hindi naman siya kamahalan compare mo sa mga restaurant sa labas, di ba? So, lalo sa beachfront na sobrang matataas na talaga yung price. Let's eat. Masarap ng lechong paksiw. Hindi daw sila nasarapan guys. Hindi sila happy. Sa mga na-order nila so far. Kaya nga, honest lang tayo guys. May kanya-kanya naman tayong taste buds, di ba? Guys, ito yung sabaw ng bulalo na 200 pesos. Okay naman. Hindi niya bet? Uy, marami na din to para sa 200 pesos. Ang daming laman ng bulalo nila. Sakto lang. Masarap yung bulalo. Ayan yung chicken curry guys. Nagmamantika. Masarap. Curry yung lasa guys. Sa itsura pa lang naman diba nagmamantika. At magata, no? Super magata yung kanilang chicken curry. Pero meron sila guys na isa ditong in-order na hindi halos nabawasan. At dalawa guys, papakita ko sa inyo. Siyempre, honest lang tayo. Okay guys, ito yung hindi nila nabawasan halos. Ang kanilang chicken dinakdakan. Ayan guys. And yung kanilang pork steak. Ayan. Bakit ayaw nyo nung... Kaya ako na lang titikman ko. Yung chicken dinakdakan, okay lang sa akin. Pero kasi parang hindi siya dinakdakan. Kung nag-expect ka ng dinakdakan na yung normal na dinakdakan, pwedeng gawa sa may halong utak or kahit mayonnaise lang, di ba? Yung lasa niya kasi guys, nasa matamis na side. Tapos, since shredded chicken siya, no, iba yung texture din. Kaya siguro yung expectation nalayo at halos din yung nakain. Pero masarap na for me. Hindi mahilig kasi ko sa mga preservative na pagkain. Yung marang lasang laruan. Tikman ko yung pork steak. Ang haba naman ng video na to para dito. Again, iba yung panlasa nila sa akin. Pork steak na matamis. Ewan ko kasi sa akin mahilig ako sa matamis na pagkain. Pero okay lang sa akin. Sila ayaw nila guys. Yan, depende siguro talaga sa inyong taste buds. Pero yun nga, kung naghahanap kayo ng murang kakainan dito sa Boracay, isa to guys. And punta na tayo sa ating next stop.
Ngayong gabi, naghahanap kami guys ng makakainan natin. So pwede tayong either kumain ng nasa budget side or medyo mid-budget. Ano ba? Kasi nga, medyo nagtitipid-tipid na rin tayo. Bali ngayon guys, nandito tayo sa Wetland Park. Ito guys yung tapat ng main road ng Boracay. Ito siya guys, oh. Di ba yan nakikita nyo? Yan. Nandyan yung McDonald's, nandyan din yung D-Mall. Tumawid lang kami dito guys. And dito tayo maghanap ngayon ng makakainan. Dito yung side na maraming Korean restaurant guys. Tapos yan, merong park na rin pala dito. Ang ayos na, no? Parang sikat din to ngayon dito, no? Esquinita, Filipino Eatery. Totoo ba? Okay, let's go inside. Let's go up. Thank you. Arroz caldo, goto. Ayan. Tapos guys, napansin ko, mura-mura na rin dito para sa Boracay yung kanilang mga silog. Yan, nasa 105 lang. And then, ito naman guys, yung kanilang Filipino Eatery. Yan. Meron silang small plates yan. Esquinita sisig, bestseller daw nila, 269 pesos. Ayan, ganyan. Yan, try na natin. Guys, ito yung ating crispy palabok. Ay, astig. Ganyan. And ito na pala itsura guys ng palabok after nung nilagyan ng mainit. Malaki siya guys. At maraming sauce. Ang bango. At mushroom siya guys, mushroom. Ay, ang sarap. Wait lang, yung flavor nung nila, tinapa. May mga guys, may mga bloke-bloke ng tinapa. And then, meron din ganito guys, oh. May shrimp. Oh my gosh, matapong. Guys. And sobrang malasa yung kanyang tinapa. Napakasarap. Guys, yung kanilang palabok, 100%. Napakasarap. Ngayon ako nakatikim ng ganitong klase ng palabok na style. Ibang klase yung palabok. Try natin. Sarap. Naku, masarap din. Ang galing ng combination guys. Crispy yung chicken. Pero yung chicken style na yun, parang sa mga Maxes. Maxes chicken siya guys. Manipis yung balat na malutong. Tapos biglang nakatap siya sa gata sauce. Yung gata sauce naman, hindi siya yung hindi overpowering. Light na taste lang siya. Napakasarap. Must try definitely. So ito ang kanilang bestseller sisig. Lagyan natin ng kalamansi. Hindi na muna ako maglalagay ng toyo guys para malasahan natin. And by the looks of it, para siyang inihaw guys. Meron siyang baboy, meron din siyang mga tenga. Ayan oh. Pero maliliit ang hiwa. Para sa inyo na to. Masarap yung baboy. Uy, masarap din. Yan masarap din yung sisig. Simpleng-simple. No? Nasa simpleng sisig na lasa lang. Parang ikaw yung pwede mo siyang timplahan guys ng toyo, kalamansi, nasa sayo. Sobra naman kayo sa pagpapahirap sa manok. Ay, dami manok. Wala na. Guys, ito na yung manok ko. Grabe, no? Binaltrato. Sinalbahin nyo na lang. Tinorture nyo na lang. Hindi na kayo naawa sa ibang Hindi siya pricey. Sa totoo lang. Guys, sa lahat ng in-order namin, binayaran namin ay 1,450 pesos. Para sa amin, ang dami namin in-order at ang lalaki ng serving. Hindi siya mahal para dito, no? Busog na busog kami, pinilit na lang namin. Pag na-try niyo yung adobo nila guys sa gata na manok, makakalimutan niyo yung kung paano makakalimutan niyo kung paano bumalik sa hotel niyo.
guys, it's currently 7:30 p.m. ngayon dito sa Station 2 and yung napanood nating fire dance guys, ang galing. Doon yun sa Uptown Mall. Itatry naman natin ang Coco Mama for the dessert. So guys, ito ngayon, nakita ko sa social media, sikat na sikat siya. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Excited ako guys kasi mahilig ako sa ganito. Kasi na-try ko guys sa may, kung naalala nyo yung vlog natin sa may Liwliwa. May na-try ako, Kaka-Coco naman yung pangalan. Ayan, si Sir Eli na lang umu-order for us. And ang in-order mo? Or mix. Mix. Ano po yung bestseller sa step 3? Ito naman siya guys. Ang step 1, choose your size. Large, medium, small. Then step 2 daw guys. Yan. It's either with mango or no mango. Yan. Yan ang pinili natin. Ito. And then may step 3 guys. Yan. Pwedeng original coconut lang with coco pandan or mix. So, mix tayo. Pwede Gcash man? Ay, hindi pala sa amin. Oh my gosh. Okay guys, ito na siya. Looks delicious guys. Best island dessert. Coconut bao, no? Bao talaga. Let's try. Here guys. Hinipan. Mas meron siya guys, mga buko-buko sa ilalim. Ay. Ay. Parang ako lang may gusto. Hindi masyadong gusto? Ang dami pala niya. Sige, tikman natin yung pandan na part. Sarap yung green. Masarap yung green. I would go for green. Ang harap. Okay naman. Sarap, no? Masyadong makokonat para sa'yo. Sakto lang. Masarap. Yung right. Sa daming coconut sa ilalim. Hati-hati lang kami talaga. And so far, nasarapan kami. Yung kanyang sweetness, balance lang. Hindi siya yung tipong pag kumain ka ng dessert na ice cream na ang tamis-tamis. Hindi siya ganun. Tapos makokonat siya, lalo na yung mga malalambot na shred ng coconut dun sa ilalim. And masarap yung mismong mga ice cream. Ice cream ba yun? Basta yung pandan tsaka yung coconut flavor. Tapos may mga crunchy part din siya guys. Very yum. Try nyo yun guys pag napunta kayo dito sa Boracay, dito sa D-Mall. Pero alam ko meron din yun guys sa my Station 1. Okay, yan. Dessert sila ng breakfast. Ito guys yung calamansi muffin o mga famous na mga, or sino man, hindi ko sila kilala eh. Pero yun ang kanilang ambience dito. Ito, artista. Diba? Sana ma-feature tayo dito one time. Yan. Ang gaganda, ang dami mga picture, oh. Diba? Good afternoon po. Ayan. Kami lang din tao. Wow. Ang ganda ng view dito. Yan guys, oh, diba? Scan lang natin mabilis. Ito yung kanilang menu. So they serve coffee, tapos may mga shakes din sila. Ayan. Okay. Then, eto. Meron silang breakfast. Dito masarap mag-breakfast kasi tignan nyo naman guys yung view. Oh. Grabe. Tapos may shake ka lang ganyan. Okay, order muna tayo. Masarap yung mga omelette nila dito guys. Oh. Let's eat guys. Ano to? Marty's omelette. So may parang may mga cheese siya sa loob. So may chicken bits. Sarap guys. Hindi akin to, kay Irog to. Irog, thank you. Ito in-order ko naman ay French toast with scrambled eggs for 350 pesos. Yan. Tapos syempre, ulit-ulitin natin. Ito, banana shake. And ito. By the beach. Ganda. May hint ang cinnamon. Yung kanilang French toast guys, fluffy. Tapos, may konting alat. Tapos may hint ng cinnamon. Tapos provide nila itong mga jam guys. Like this. Pineapple jam yata ito, no? No?
Masarap. Original. Original, hindi dya fake. Amoy kalamansi. Battery. Ano pa naamoy ko? Sabi nila hindi daw tumatalap. Saks lang naman. Masarap naman. Dahil tignan mo Lay. Ayaw. Ba't ayaw mo? Matamis na may konting kick ng asim. Kaya parang siya naglalasang orange. Diyan ikaw. Wala, ayaw nilang lahat. Oh my God, busog na ako. Parang di ko nga nalalasahan yung kalamansi guys. Eh. Mas more on lasa siyang orange flavor. Nakakain na kayo nung bingo. Yung biskuit na tatluhan na orange flavor. Parang ganun yung kanyang taste. Tapos ayaw nila lahat. Ako lang kakain. Ayun. Tapos nito medyo toasted. Malasa niya yung blueberry. Blueberry? Oo nga, tama ka. Blueberry yung may yellow sa gitna. Nasa ganun lasa niya guys. Blueberry. Pero bagay ito sa kape. Ito lang na kaming kape. Hi guys, nandito tayo ngayon sa bandang D-Mall. Nakakainan natin naman ay ang Aria. Isa siya guys sa mga sikat na Italian restaurant na nasa beachfront. Ito ang Aria guys. Marami rin talaga kumakain dito. Kasi masarap ang kanilang pasta at pizza. And katabi rin siya nito guys. Katapat niya yung Cafe del Sol. Yan, sikat na coffee shop din yan sa Boracay. So ito guys yung pasta nila. Ayan, maraming option. May red, may white, merong seafood, ganyan. Nagre-range siya guys ng 390 to 550 pesos. Kanilang pizza ito. Wood fire oven baked. Ayan, marinara, margarita. So ganun din, nasa 460 up to 790 pesos ang range. Ito yung carbonara, spaghetti almero, pusit no? Ink pasta, aglio olio. Tama ba? And then, ang ating pizza guys, brick oven, frutte de mare. Alright, let's eat. Pinili ko pala fettuccine. Pwede kayong pumili ng spaghetti, fettuccine. Or ayan. Naku, ang dami dyan. Ay, dyan. Ano yung anak mo? Dyan, sa ano muna sa Valenzuela. Try natin. Oo, mina po eh. Kaya ko ito. Ang sarap. Sa man kasi mas marami po. Okay doon, malapit sa mga hospital. Fairness guys, masarap talaga. Hindi siya yung normal na carbonara na titikman natin ng Filipino carbonara obviously. Lasa mo sa kanya yung oil niya, parang galing sa bacon talaga. Italian style. Saan po si Uncle Joel? Tito Joel po. Ano ba tawag dyan? Pasta negra? Almero. 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 Alnero? Meron siya mga squid guys. Malapit na Wala, ang bango. Kabanguhan. Let's go. Ha? Itsura. Basic. Ano eh? Ay, no. Ayaw niya eh kasi... Ay, nalaglag yung sa ano. Okay din. May ipasok daw siya. Oh. Ay. Sabog yung pizza dyan. Mukhang masarap. Let's eat guys. Sarap. Bablog. Konti lang. Yung sa'yo yung pinaka-konti eh, no? Pinaka-base. Aglio olio. Matagal ka na ba dito? Ay, 2018. Tapos bumalik sarap. after ng pandemic. Spicy. 2023, makabalik ko lang ulit. Pero sarap ng flavor. Pero 2008, Yung kanilang mga pasta doon guys, yung pizza, malalasahan mo talaga na authentic siya. Parang yung ginamit ng mga oil,
Talagang yung mantika nung bacon. Tapos yung pasta na negra, yun ang pinaka nag-stand out for us. Yeah, ubos namin. Ang binayaran namin nasa 3,900 pesos. Sulit na sulit naman guys. At napakadami ng serving. Tamali. Tamali. Ang sakit sa tiyan. Nakita ko yung sikat na oyster bar dito. Oyster Sisig. Nalka ang pangalan. Nasa Station 1 pala siya. Nasa Station 1, punta natin. O tara, lakad tayo. Ito guys, ang kakainan natin. Yeah, we're gonna eat. So, ito ang menu nila guys. Oyster Sisig. Ito, 585. Try natin. Puro seafood ah. Wow, sinuglaw. Paano mag-amoy, Lai? Paano mag-amoy? So, ang tawag nila dito ay Pork sinigang sa Pork- Batuan. pork sinigang sa batuan. Ayan. No, sarap. Ito daw guys yung batuan. Yan ang papaasim na sinigang nila dito. Oyster sisig. Matatry na natin guys. Bango. Ay grabe yung sarsaw. Sisig sauce din ano. Parang feeling ko doon. Utak. Crispy kangkong. Ay, ang sarap na to. Yung oyster sisig na kukulit talaga. The best. Naku, mukhang masarap. Yung Filipino sarap. Geld mo. Sarap. Ay, ang sarap. Relaxing. Refreshing. Refreshing taste. Guys, ang sarap ng sinuglaw nila. May fish to no, Lai? Pork and fish, no? Tuna. Tuna, and then parang inihaw na lingko. Sarap ng combination. Ito kaya mo ito gawin ba? Yung oyster sisig, ganyan pa natin hinihintay. Let's give it a try. Looks yummy. Let's eat. Ang sarap. Smooth. Must try, guys. Ang sarap. Grabe, no? It melts. It melts, di ba? Hay. Nakakaantok. Grabe guys, inantok kami. Kasi yung hangin ngayon, ang lakas. Tapos yung pagkain nila, sobrang daming serving. Hindi namin naubos yung mga rice. So, tinake out na lang namin. Yan, tara. Hi guys, nandito kami ngayon sa Station 1 and it's currently 3:30 p.m. Naglalakad kami guys kasi nagbablog ako ng Station 1 to Station 3 ng mga hotels dito sa Boracay na para mapakita ko yung mga beachfront hotels. And nadaanan namin to guys. Ang famous Chori Burger ng Boracay. Yan, so nandito lang siya guys, malapit sa Willis Rock, yung nasa dulo. Yan. So, first time ko rin guys itatry itong Chori Burger. Tikman natin. Guys, yung tindahan nila, ang ganda ng view, oh. Diba? Tapos, meron sila mga inihaw din, guys. Ayan. Yan po yun, oh. Tapos, hotdog. Yan. Guys, niluluto pa kasi yung Chori Burger natin, tsaka yung mga inihaw. Tapos, sabi ni ate doon, yung nagtitinda, malapit lang din daw dito yung Jonas Fruit Shake. So, nilakad lang namin, guys. Mga 2 minutes lang. Andito tayo ngayon sa... Yan, sa... Dito, New Diamond Water Edge Resort, guys. And itatry natin this time, sasabay natin siya, guys, sa Chori Burger, ang famous na Jonas Fruit Shake. Yan. And try din natin ang SPF 100. Ito kanilang options. So, nasa range siya, guys, ng 170 pesos up to 230 pesos. And sobrang dami nilang flavor, guys, oh. Tapos guys, yung may mga red mark pala, yan yung kanilang mga mostly ordered, no? Bestseller. Uy, may avocado, Miss Caroline. Okay, wala. I see. Guys, dito pala sa Jonas Fruit Shake, wala silang payment ng GCash or card. Cash lang sila, guys.
And ito ang ating order. Actually, yung bait nila ate kasi nga, yung ATM daw kasi dito from here, nasa 10 minutes, wala kaming cash guys. So, ang nangyari, isa lang talaga yung order namin. Kasi nga, cash namin 300 lang kulang. Pero yun nga, tinanong ni Sir Eli si ate kung pwede ba na send na lang sa Gcash niya, personal, tapos ika-cash out. Yun, pumayag naman. So, magiging dalawang order natin. So, ano to? Banana melon? Mango melon, guys. Maya natin isasabay doon pag kinakain natin yung Chori Burger. Maawain pala yung mga taga Jonas Fruit Shake, ano? Kung hindi, maghahati-hati kami guys dito sa isang piraso. Okay guys, ito na yung ating order and dito ang ating pwesto. Yan, meron sila dito guys mga inihaw. Ayan. So ayan guys, ang Chori Burger. Tapos ayan loob. Wow, slow mo. Yan. And ito na rin yung Jonas Fruit Shake. Ayan yung ating view guys. Okay, let's try this out. Masarap yung pagkakashake nila. Pinong-pino, no? Pinong-pino, tsaka medyo mahirap na siya inumin. Ba't ganun? Medyo lalagyan mo ng force para mahigo mo siya ng bongga. Siguro dahil parang sobrang thick niya, no? And then yung straw na ginagamit nila guys, premium straw matigas. And masarap. Okay, try naman natin guys yung kanilang Chori Burger. Ito. Ma'am? Actually, manipis lang yung chorizo guys, no? Tapos may ketchup. Tapos tostado. 2 piraso, no? Pero inihaw siya guys, Okay. Ang sayang. Pero ang lasa ng chorizo, no? Kahit manipis. Nahulog. Masarap. Masarap siya guys. Saka yung ano, Ha? yung laman. Yung dessert, masarap. Ay, masarap to. No? Maninipis lang siya sa maliliit, pero ang sarap. Sobrang na-marinate, ano? Kap ng barbecue nila. Panalo yung barbecue pati sauce. Sarap. Chori Burger, masarap din, malasa. Pero mahilig ako sa mga chorizo eh. Mga langgo, Ate, yung mga McDonald's na langgo ni sa pandesal. Ha, asan yung dessert? ang sarap. Must try guys.